Dati wala namang ganitong kagrabing tagtuyot. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. May pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Ang rehiyon karon usa ka tulumanon nga magahatod kaninyo sa dagan sa pagbatuman sa medium-term regional development plan alang sa kalambuan sa rehiyon. Inyo kining mabati matag katapusang Biyernes sa bulan dinhi sa DXIM Radyo ng Bayan Cagayan de Oro ug inyo usab makita on a delayed telecast sa sunod semana sa Channel 29 para sa Cable TV. Gidumala kini sa Communication Advocacy Program Task Force sa Regional Development Council sa Rehiyon 10. Ang rehiyon karon. Mga panimbaya alang kanatong tanan, ilabi na sa atong mga tigpaminaw. Mga higala, kumusta? Anian na pud kita sa laing tulumanon sa Ang Rehiyon karon. Kini ang inyong alagad sa kaningan, sila Chief Pakulba. Akong sublion, kini nga tulmanon atong madungog live sa DXIM Radio ng Bayan, matag katapusang Biyernes sa bulan, alas 4 nga na sa alas 5 sa hapon. Ug adunay delayed telecast niini sa sunod Sabado sa Parsat Cable TV, Channel 29 sa alas 5:30 sa hapon nga na sa alas 7:30 sa gabi. Kini nga tulumanon dali kaninyo sa Philippine Information Agency sa amihan ng Mindanao, laki posab sa National Economic and Development Authority Region 10 CONEDA 10, uban sa Regional Development Council sa Region 10, pinaagi sa advocacy nga pundok niini ang Communication and Advocacy Task Force CONCAC-TF. Dali to sab kini sa Regional Association of Government Communicators Region 10 CONRAGCOM 10 o sa Career Executive Officers Northern Mindanao CONCONM. Mga higala, ang tumong sa Ang Rehiyon karon mao ang pagsanya sa mga kalibukan, tulumanon o proyekto o laraw sa kagamhanan subay sa Medium Term Regional Development Plan kon MTRDP. Ang pagayisgutan nato karong hapuna kabahin kini sa mga kalibukan programa ug uban pang updates gikan diha sa ato mga higala sa 4th ID or 4th Infantry Division. Mapasalamaton kita nga kauban nato karong hapuna ang mga tinugyanan gikan sa 4th Infantry Division si Major Christian Oymeng. Hapon sir, ug welcome sa ato ang programa. May hapon na sab kani mga Miss Reggie ug yung man sa tanan nato mga kaigsunan nga minaw sa imong programa. Okay, ug para sa iyahang opening statement atong paminawon karon si Major Christian Oymeng. Ayan no, ang 4th Infantry Division magaselebrar no sa iyang ika-45 ka anibersaryo sa iyang pagkamugna o gani magasugod ang mga programa o mga aktibidades niini karong adlaw o mulungtad kini taman sa Biyernes no, sa umaabot sa mga semana. And kalay ni ana no pag-imbitahan nato atong mga kaigsuonan kay sa start sa ato ang mga selebrasyon anay atong ginapahigayon karon nga bari fiesta sa kampo kung diin ang ato ang adunay portion sa atong kampo nga gihimo nato kini siya displayhanan sa kining mga produkto sa atong mga kaigsuonan sa nagkadaiyang probinsya nga gisakupan sa 4th Infantry Division. Mao kini ang tibuok Caraga Region o probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Camiguin. So anaay mga balikya dito no, like mga produkto actually ang isa sa atong mga nakita ganina dito is anaay mga produkto gikan sa Agusan Sur nga mao kini ang kanilang famous nga haluan nga bulad na asay kining mga wines no, fruit wines gikan gyapon sa maong
probinsya o uban pagani sa ubang area usab sa Surigao del Sur na sa makita nato dito ang nagkadayang mga craftsmanship no nga made of the ironwood o kining magkuno. O gani sa di pa paulay ang dili sa Misamis Oriental nga naapod ang atong famous nga salay handmade paper dito. Og lain pang daghang mga produkto nga available karon dito. Okay, so medyo no bibo ba karon ato ang mga Yes. kauban diha sa 4th Infantry Division. Sir, daghan kun siguro sir ang gusto makaibalo karon sa atong mga tigpaminaw kung unsa man ang ato ang like bago pa man gid ni kuan nagsugod ang ato ang tuig karon sir. So pwede na to sir i-share sa atong mga tigpaminaw kung unsa ang ato ang mga major accomplishments diha sa 4th Infantry Division, kung unsa atong mga accomplishments ni atong niaging tuig. Yes, again, una-una to. Ang among commander before was, it used to be Major General Ricardo Visaya, and under his time, before nga nilingkod si General Acto, no, daghang mga programa ang naihatag sa atong mga kaigsuonan, and nag-una niini kanang ato ang nagpadayon nga community organizing for peace and development sa mga kabukiran, no. This is because nakita nato nga ang tulay no para nga maubos ang insurensiya ang kining gitawag natong IPSP bayanihan or kundi ang strategic imperatives niini or ang kinahanglan ang partisipasyon sa tanan. We call it the whole of government approach, whole of nation approach, and people-centered approach. Kung diin ang isa natong makita kung maubos ang poverty level or ang kawadon sa atong mga kaigsuonan labi sa kabukiran, kakaubos usab ang numero, no, kakaubos usab kakunod ang numero sa kining mga igsuon nato nga napasawan og punto. Kanaay mga lain natong mga proyekto usab no on the environmental protection. For last year lang nakakumpiska kita og around 55,000 board feet no sa 469 anti-illegal logging operations nato no and sa humanitarian assistance and disaster response operations nagkandak kita og nakakandak ang tibok division of 209 ka mga operasyon ini og naka-benefit sa mga 2,769 persons sa duha ka region nato ni and lahi pa usab ang atong mga suporta sa mga LGUs. Kay kung ang noted nato last year was katong pagsugod pa lamang sa tuig, katong bagyong Agaton kung diin na part sa Caraga region mo ay naapektuhan gyud, and sa katong pag later part sa December pag-abot usab sa Typhoon Senyang dinhi sa ato ang rehiyon no. And gani no mamanote sa nato dinhi nga during sa Typhoon Ruby no nagmove na ang LGU sa Butuan or ang OCD 13 day I believe no nagmove na sila og isa ka team no nga nitabang sa atong mga kaigsuonan dito sa Eastern Visayas no gipanguluhan kini sa atong mayor sa Butuan City nga si Honorable Mayor Amante, and ato ang anaa sa ato ang team gikan din sa division mismo nga miuban kanila dito. And usab sa ato ang internal peace and security operations no mikabat sa 347 ka mga rebellion NPA ang mikanaog misurrender o mibalik sa sabakan sa gobyerno ug uban usab nila adunay 252 no 252 ka mga armas ang ilahang gisurrender. And uspod ni ini no nakadawat kini sila tanan sa og tabang pinansyal no sa mga armas nga ilang gihatag ug kini gitawag nato Comprehensive Local Integration Program. And uspod ni ana usab no isa sa mga accomplishment nato is ang pagdeklara no nadeklara nato ang probinsya sa Dinagat Islands sa Caraga region as a peaceful and ready for further development last December 2014. Usa man kini siyang pasabot na ining deklarasyon no. Kung ang usa man gud ka probinsya nato ma-declare kini siya as a peaceful and ready for further development, diha makita sa atong mga other stakeholders, especially mga investors no, pwede day sila muhatag investment sa among mga lugar tungod kay nahibalo sila nga secured ang unsa may mga negosyo or investment nga ilang ipahimutan dito sa mga lugar.
And ubos po niini is mutaas usab ang tourist attraction nato, labi na kay syempre ang Dinagat Islands, no, it's also well known sa mga tourist attraction sa mga mga nindot sa ilang mga beaches dito, ang mga lugar na agani sila dito 130 hectares nga bonsai forest na kung din talag saon kini siyang makita. So mo kini siya atong gina-work out usab karon kining other provinces po usab no nga hopefully no ma-declare usab nato kini siya nga kining ubang mga probinsya pa nga peaceful and ready for further development. And also though dili kay nato kuan gyud no adunay nahitabong 193 ka armed engagement nga kung diin na neutralize ang 55 ka mga rebelling NPA within these encounters, and naka-recover usab kita og 51 ka high-powered firearms o 24 ka mga low-powered firearms, ubang mga war materials o ubang pang mga dokumento nga with high intelligence value. And in coordination usab sa ato Philippine National Police, last year no file kita og 42 ka mga kaso no against sa mga identify nato mga NPA personalities nga naghimo og kriminalidad o kadaot sa atong mga kaigsuonan, and 25 of these cases are still on process. Okay. Dagan kay salamat nga na sir ng mga atong mga accomplishments gikan diha sa Fort ID, and I believe mas na-intense karon ang ato ang visibility. For mismo diri lang sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental, kung mainumdum kita, last 2013 adunay mga pipila ka mga sunog, mga violent incidents nga nahimo sa rebellion NPA. And last year no for the calendar year 2014 wala tayo nitala ang isang usa. And dako gyud no nga kuan, and isa usab no nga ato makita is for the whole figure na sa tibuok nasod, from 4,000 na sa 3,000 na lang karon ang mga rebelling NPA nga nagalihok. So dako 25% ang reduction sa ilahang manpower. So nakita nato nga effective ang mga programa labi na kay dinhi sa 4th Infantry Division no kung may bawat sa itong mga kaigsuonan. Anaa dinhi sa Eastern Mindanao Command no which is under ang 4th Infantry Division ug 10th Infantry Division ang katunga niningbag sa mga rebelde. So makita nato nga 25% ang pagkunhod sa ilahang numero dinhi sa ato ang kining duha ka rehiyon nga ato ang ginabantayan. Okay, ka-gobyerno kini ato ang mga NPAs, then kini sila murag naman ni sila murag kuan sir ba nga i-turn over nila ang katong ilang mga weapons, mga armas, o then maghatag og livelihood ang kuan sa Fort ID. Kanang curious ako sa kay ang may mga tao gid mangutana nga kayahay good nila nga tagaan good sila og kanang murag support sa government, whereas katong uban nga wala na appeal sa rebelde or kuan sila nga mga citizens kanang kuan gid sila sa mga balaod sa kuan gobyerno, sila walay sila livelihood. So kanang what do you think is the stand sa kuan Fort ID regarding this? Well, on the livelihood man good no is this is part sa atong gobyerno para makakap nga wala na yung mahimong mga rebelde. And I believe usab ang ato ang local government units no ang ato ang local government officials na ay mga livelihood projects sa atong lain natong mga kaigsuonan nga wala malambigit po niini. And this is one way manggod nga ato nakita no kining AFP Guns for Peace program nga kung din maengganyo gyud no ang atong mga kaigsuonan nga naa pa sa 8 pundok nga mga naog. So sa atong mga kaigsuonan nga wala malambigit no again ang isa natong makuan dinhi is mas malinaw ang atong panginabuhian tungod kay wala na kitay kadlong batok na ining mga rebelde NPA. Okay, so I think it's just fair din no sa ato ang mga kaigsuonan nga katong mangutana magiti daghan mangutana sa magkuan sa Facebook nga kana mag-post lugar ni og mga kanang updates nga nay kaning mga pila ka buok nga nagbalik loob sa ato sa gobyerno, nangin sila naalagi sila kuan livelihood. So sa katong dili involved sa ani nga mga activities, daghan ang mga programa sa gobyerno nga ginahatag, especially sa DSWD, mga livelihood, mga sustainable livelihood program nga pwede nilang kuanan maapilan or pwede nila ma-experience po. So, dili kailangan nga mabibili. Again, ako lang po niya, personal nga may kasulti niya. Kita mapasalamaton kita. I believe kaning mga tauhan usab no, they have been well educated. No? Malagi nga, kapangutan na sila ni Ana. No? And
siguro ang ako maingon na lang kita mapasalamaton kita tungod kay kita wala kita miagi ni anang kawadon. Kay nahimalo kita nga kining mato makaigsunan nga kay sila nagrebel tungod kini agi gid kini sila sa kawadon gyud nga tan-aw nila nga wala na gid sila mahatagi o pagtagad sa atong gobyerno. So in one way ni ana nga ato sila may pabalik sa atong sabakan sa atong gobyerno ug may mong malinaw na gid ang ato ang lugar is kining cash incentive nga atong gihatag sa ila ug uban pang mga livelihood programs para nga makasugod gyud sila pod. No? Ato lamang inis makasugod sila og pagtikat sa ilahang panginabuhian nga malinawon og nibalik sa kanang kumusta ang ato ang security and peace dinhi sa Region 10, knowing nga bago lang itong nahitabo dito sa ato ang mga kaigsunan sa SAF dito sa mga Yes, though again, we are also mourning actually sa nahitabo sa atong mga kaigsunan atong brothers in arms sa Special Action Force. As of now, actually naka-alert kita and in coordination isab sa ato ang Cagayan de Oro City Police Office, the Regional Police Office 10, atong ginamonitor, no? And again, sa akong kaingon, sa karon wala man tayo ang ikabalakas atong mga kaigsunan labi na sa Lakbayan sa Cagayan de Oro City. But however, we remain to be vigilant. No? Kay ang kining ang seguridad yun, no? Though ginahimo nato ang tanan, but mas mapaliko nato atong depensa batok sa mga kining daotang elemento kung kita mismo, no, on our individual side nay ato ang vigilance, no. Simple lang kini is kining pagmatngon lamang kung asa kita gaadto, kumusta ang lugar nga atong gilingkuran, no, anaabay mga butang diha ang gibilin kay the only way nga sila mohimo kadaotan is lagi sa atong na experience na nato is pagpagmutang og mga improvised explosive device or kining mga pagpamomba. So ang atong tagsa-tagsa ka paghimong vigilance, no, is mo'y makasalba ka nato niya. Okay, daghang kayong salamat ni Ana, sir. No, very comprehensive gid kay magstorya si sir. Makbabawan jud nato nga involved jud kay si sir sa ilang mga programa. And speaking of ato mga accomplishments, sir, ato mga fruit of labor ni atong 2014, taking from that, unsa naman pud ang atong mga plano para sa 2015? Knowing na naana ni siya, murag nakuha na ninyo ang mga fruits aning 2014. So asa na pud ta mo sugod pagka 2015? Well, we have to continue, no, i-continue nato ang intensive, labi na ang atong gitawag natong intensified stakeholders engagement. Kung diin again atong ginapasabot o nasabtanaw sa atong mga kauban natong mga ahensya sa gobyerno, ubang mga CSOs, no, indeed kining insuransiya mawala lamang kini sa atong pagtinabangay gyud. And with regards to that gani, for the past few weeks now, magsugod sa January, we have already initiated kining mga Regional Peace and Order Council meetings kung diin maayo usab ang resulta kay nakita usab nato ang commitment gyud sa ato ang mga local chief executives with that. This week lamang, no, gipahigayon nato ang in coordination sa atong local DILG spot sa atong areas ang Joint Peace and Security Coordinating Council sa meeting dito sa Surigao del Sur ug Agusan del Norte. And this just happened last Tuesday and Wednesday respectively. And ito nakita nato ang commitment sa atong mga governors, no, kung di ila usab gipadayag ang ilahang gustong mahitabo sa ilahang mga probinsya, kung diin unta usab mawala na kining insuransiya. Gani noted gani dito sa area sa Agusan del Norte, no, nga kung diin kung hinumdum kita way back 2012 man siguro nga gibombahan ang katong mga mining companies dito, di ba? So karon katong mga areas nga kung dito nagtago ang mga rebelling NPA, ang atong mga programa kakaabot na karon dito, no, with the help of sa ato ang Langdong Governor and gani igo niya nga hopefully sa area sa Agusan del Norte is totally mawala na gyud kining mga rebelde sa iyang probinsya o usab sa Surigao del Sur. Okay. Daghang kayong salamat ni Ana, sir. No? Sir, sa katong mga wala na kahibalo kung
unsa man gyud kining bayanihan nga programa sa Fort ID? Pwede ba nato sila sir sabot kung unsa iyang kanang ma-appeal sa iyang programa, like yung mention kani ang environment, ang kaning livelihood, unsa pa gid ang mga lain nato nga attach about na kaning tawag na tong Internal Peace and Security Plan bayanihan. Nahitabo kini siya when our pagka-elect sa ato ang presidente karon si ato ang Pinoy, and na based on experiences, based on the history, 40 years plus na nga naatay insurgency sa atong area. And for the previous, giisip mangud kini siya nga problema lamang sa Armed Forces of the Philippines, especially sa Philippine Army. So dugay na nga panahon nga wala gid siya na solve, no? So dito nagcraft ang ato ang mga kauluhan nga kitawag na tong IPSP or Internal Peace and Security Plan bayanihan nga kung diin we have involved the different stakeholders sa pag-craft niini, no? And dito nakita nga kinahanglan gid ay ang whole of nation approach, no? Or kumbaga tanan kita apil niini, og ang ikaduha is ang people-centered approach. Kundi ang primary gid nga nga trabaho is ang pag-secure, no? Ilabi na sa tawhanong katungod sa matag isa natong mga kaigsuonan ng Pilipino. And because of that, no, ato ang gipahingusgan nato labi na kining intensified stakeholders engagement, kung diin ang kining mga programa kining amo ang Community Organizing for Peace and Development nga ginalunsad nato ni sa mga kabukiran, kauban nato ang ubang pang mga ahensya sa gobyerno para nga ma-implementar nato kay simply saying ani man guni siya, no, nganong naa may rebelde. Naay rebelde tungod kay naay alig-aligod sa gobyerno, na ay injustices, na ay mga programa nga wala mahatag sa ilaha. So mo kaning naatay Community Organizing for Peace and Development para mahibaw-an kana siyang mga issues, mga problema sa mga kabaranggayan. And with that, kung unsa man nga ahensya ang kinahanglan nga mutabang dito, mo kana siya bang atong pagabirahon na usab, no, through our intensified stakeholders engagement, dito aron maghatag sila og solusyon ni anang mga problema ha. And in that way, ang atong makaigsunan makasabot nga ang gobyerno di ay ana ay mga programa kanato, wala lamang nato kini siya matap or wala lang ginato siya maplastar og ayo. And gani successful na kana siya again diri sa area sa Agusan del Norte ug uban pang mga probinsya. Sila yung background kung unsa man kini IPSP, ang bayanihan. So meaning to say, ang Fort ID, ang atong mga armed forces, dili lang kuan dia sa gera, daghan pang mga programa o mga kalihukan nga inyong ang ginamugna para makuan jud nato, masulbad jud nato ning kuan kaning paggugot ning mga threats sa ato ang security sa yes, Miss Luchi, no? Kaya kung balik ko na, again, ang ato ang army is dili man yung kami gusto ng gera. In fact, gani, sa tanan, no, ang unang mag-ampo nga dili magkagera ang sundalo. Kaya ang sundalo mo ay unang ipadala usab sa gera. And gani sa gituon ko na ang ato is hopefully matanggal nato kining insurensiya nga dili na unta gyud moagi sa dakong kagugot. Okay. So sir, kanang dugang pangutana sir, update lang ato kuan na kung hindi ka sir kanang magbalik. Curious yung kuan ni sa ilaha sir. Like, kanang apil ba ang ilahang mga pamilya ani sir or sila lang mismo? Ang paring is one-on-one gini siya sa imong pasil nga giuli. And kanang atong gitawag nga comprehensive local integration program, no, or CLIP. Every family kini siya ang pagatagaan, no, through siguro himuon sila og cooperative or unsa baka nga kung diin makasugod sila sa ilang panginabuhian, mga livelihood programs. Okay, so at least kanang sila assurance sir ba nga kanang dili gyud mag to waste ang ilang pagbalik loob sa yes, oo. Gani ang sa kuan nato, no, naaya to ang mga document nga natay mga kaigsuonan nga katong nagbalik sila sa ilang mga armas. Ang uban is nahimo pang sundalo kay gusto man siya mong sundalo yun, and ang ilang pamilya, no, nakapalit sila og kabaw, nakapalit sila og ang ilang yuta nga naprinta nalukat nila og karon naana sila maayong panginabuhian. So ingana lang gid, ang gusto nato is maibsan ang poverty para nga mawala sa pangatong insurensiya.
Okay, daghan pa kaayot ang hisgutan no kauban si Major Christian Uy. Ug sa dili pa nato pagpadayon ng ato ang pakiginabi sa iya ato sang paminaw ng gamay pahinumdom. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. May pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS! Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun! Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ng mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Pagpaminaw ngayon karon sa ang rehiyon karon kini ang inyong alagad sa kahanginan Retchi Pacuba. Akong sublion kini nga tulumanon ato madungog live sa DXIM Radio ng Bayan matag katapusang Biyernes sa bulan alas 4 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ug adunay delayed telecast niini sa sunod Sabado sa Parasat Cable TV Channel 29 sa alas 5:30 sa hapon ngadto na sa alas 7:30 sa gabi. Kini nga tulumanon dali kaninya sa Philippine Information Agency sa amihan ng Mindanao, lakip usab sa National Economic and Development Authority Region 10 Conega 10, uban sa Regional Development Council Region 10 pinaagi sa advocacy nga pundok niini ang Communication and Advocacy Task Force CONCAP-TF. Dali to sab kini sa Regional Association of Government Communicators Region 10 CONRAGCOM 10 ug sa Career Executive Officers Northern Mindanao CONCONM. Mga higala ang tumong sa ang rehiyon karon mao ang pagsangyaw sa mga kalihukan, tulumanon og proyekto og laraw sa kagamhanan subay sa Medium Term Regional Development Plan kon MTRBP. Ug baguhay pa lamang no gihisgutan nato ang mga kalihukan ug mga programa diha sa 4th ID. Kauban nato si Major Christian Uy, ang spokesperson sa Maong Buhatan, ug iyang gihisgutan ang ilang mga major accomplishments ni atong niaging tuig, labi na sa ilahang bayaningan nga programa, kundi daghan kaayo silang natabangan ug daghan ug kini siya padayon pud nila nga gi-implementar para karong tuiga. Ug gihisgutan ni Sir ganina nga niadtong 2014 gisugdan na nilang ilang Oplan Luwas Katawhan. So kini siya giingon ni Sir nga kapag i-coordinate sila no sa kanang RDRR and MCs sa rehiyon para kung gani na yung mga disaster nga moabot, dali ra sila maka-responde dayon o maka-acto diretso sa katong mga naapektuhan nga lugar. So Sir, related ni ining ato ang Oplan Luwas Katawhan, unsa pa ang mga other nga mga kanang nakit-an ninyo nga dapat i-improve nato from 2014 nga pag-respond nato sa disaster nga inyong i-apply karon 2015? Kining Oplan na Luwas Katawhan, this was brought about dili sa kaning mga disaster nga kahitabo, no? And in response usab sa kamanduan sa atong ato ang higher headquarters, no, mag-create yun o specific nga grupo for every unit that we have, no. We have natay mga 7 ka battalions, so kada unit niya na nagit sila ilahang task nga kining part sa ato ang disaster response task force. And ang kanindot na ini Miss Retchi is diretso na kini siya from time to time coordinate sa ato ang local, municipal or regional disaster risk reduction management councils. Gani dinhigani sa mismo no ang atong 58 Infantry Battalion in close coordination sa atong provincial government. Naa sila yung mga programa like prepositioning na gyud sa mga disaster relief goods with kini siya gi-initiate usab kini sa ato ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council headed by our governor, no, si Honorable Eugenie Mano. And gani sa giking ko na no na ay mga prepositioning of mga relief goods na para just in case nga adunay mga maputol nga mga tulay na lagi nakatoka na daan dito nga mga atong tropa, no, kung mahindom sa nato katong
lain na itabo nga pagputol sa tulay din sa may area sa Balingasag atong tropa na ka preposition na dito para muabag sa atong mga kaigsuonan sa ilang mga kinahanglanon. So, sir, just in case natin mga emergency pwede ba tamo hatag sa atong hotline, sir, sa atong mga tipaminaw sa inyong opisina? Well, I have my hotline, no, ang kining ato ang number sa atong opisina. Mo kini siya ang 0917 ang hotline nato sa atong opisina is Kay murag ka sa kanang mga disaster man good sir, daghan-daghan gila mangutana ko. Unsa na ang update sa kaning nga bridge? Pwede na ba magian? Yes, so at least pwede na to na matagaan sila linya nga ilang makontak. Again, no, ang among hotline na atay Globe 0917-700-4937. Balikon ko, ang hotline sa 4ID is 0917-700-4937 and 0908-813-9144. Okay. So, naabot tayo ko ang sir landline sa opisina, pwede po sila makatawag sa inyo? Those are karon medyo high-tech na mga ato ginagamit is mga cellphone na. Lagi kayo, at least kayo mobile, magod sir, no? Kung diha sa area, mas dali na to ma-respondihan. Gusto sila, kung mag-text lamang, magpaila lamang kung sa ilang mag-query para atong matubag sa tayo. And rest assured man po nga, if na mga updates laban na itong mga netizens, na-coordinate po me sa RDRRNC, labi na sa Fort ID, na amo nang gina-post sa Facebook, on sa mga updates, na mga pictures gikan nila sir, so amo nang i-post sa Facebook, kaya daghan man po na-interact sa ato ang online po sir. Actually, nasa tayo ito ang kuan mismo Facebook page ng Diamond Troopers. So, anything na amoy gustong paabot, or na amoy gustong i-post, or na amoy gustong i-monitor lang, no, with regards sa mga activities sa ato ang kasundaluhan diri sa inyong rehiyon. So, naatay Facebook page kining gitawag nato Diamond Troopers. Diamond Troopers. So, yes. Page ni siya sir or account? Account ni siya. Okay. So, i-add lang nato Diamond Troopers if gusto nato makadawat og updates gikan sa Fort ID. So, updated ni siya sir no kung naay mga inyo respondihan. Except lang siguro itong mga dili ipakuan sa publiko. No, although na may mga confidential in nature, but rest assured no, the rest kung sa inyong mga panginahanglan, kung sa inyong mga queries, matubag natin. Like, safe ba mo aning nga lugar? So, naigig-update ana sir sa inyong kuan. Speaking of kanang safety sir sa kuan, I believe sir ang karon ang sa ato ang province, daghan sila og kanang more ilahang gina-intensify, gina-strengthen nila ang kanang agritourism or tourism din sa probinsya. So, unsa po atong mga lakad diya sa Fort ID para ma-secure nato kini nga lugar nga kanang boost gid ilahang tourism niini kay daghan daya kay ginakuan si Governor karon. Yes, lagi no. Again, sa Tinisa Misamis Oriental, ana ang atong 58th Infantry Battalion ubos sa komandoan ni Lieutenant Colonel Jose Ariel Niembra. And in close coordination sa Misamis Oriental Provincial Police Office, from time to time na-conduct ang mga security patrols, natay mga pag-conduct sa mga checkpoints, no, o uban pang visibility patrols or uban pa kang kining kung na ay mga request for security augmentation, ana ang atong 58th Infantry Battalion nag-aabag ka nila para again no, kining labi na ning tourism nga gina-advocate sa ato ang alang governor no, mas mapadaghan po unta ang atong turista. And in line of that also no, atong hangyoon ang atong makaigsuonan katong mga naapay mga paryente baka nga naa sa 8 pundok no, mga naog na sila para parang wala na yung amanong pakibisog, wala na tayo kahadlok, wala na tayo kakuyaw, mubus na nga ang turismo, daghang tang turista mo bisita, daghang kwarta ang sulod sa atong probinsya. Okay. So, sir, sa imong giingong ko ganina, sir, nga na-approve mo yung mga programa para sa atong mga kabatanunan o sa atong mga indigenous peoples. Kay kini sila, sir, muna sila mga vulnerable ni sila nga sector nga dali ra ma-recruit sa ato ang kanang mga atong mga kuan nga mga sumpati. So, unsa pud ato mga programa para sa ila? Again, dato sa ato ang makaigsuonan sa Caraga region og musunod na usab kining ni sa Misamis Oriental og
Bukidnon, no, nga gusto natong i-empower ang ato ang mga indigenous peoples para nga dili na sab sila malingla, no. Kay nahibalo kita nga again 3 out of 4 sa mga rebelding NPA sa atong mga kaigsuonan nga nasa indigenous people. So with the kining atong IP-centric approach karon dato silang kaunahon, and with the intensified stakeholders engagement, no, mas matagaan nato ang importansya ang atong mga kaigsuonan nga mga nasa kabukiran atong mga IT aron nga pag ma-empower na sila hopefully, no, isalikway na usab sa atong mga kaigsuonan pag nasa unang pundok ang armadong pakikpiso. Okay. I believe, sir, kini siya nga ito nga programa, hinayhig ni siya kalit-kalit, o lisod po kaayo ni sila, sir, kabalog yung ka na sa lisod, kina sila kanang imong i-persuade, nga kini mao ni ang kuan mga programa sa gobyerno, nga pwede mo kuan lisod yung kaayo, pero at least makitaan sa atong mga katawhan karon nga ay kabuhaton ang gobyerno para sa ilaha. Yes, no, pero ato kung nakita actually, ato ang makaigsuonan din ng mga IPs, they are peace-loving people, no? Actually, kung ikaw musulod sa ilang barangay, they are all praises, gusto natin i-please, no? So, nakita nato, peace-loving people, yun sila, but because kaning mga sayop ng mga ideolohiya, lagi nga ibutang sa ilang, i-corrupt ang ilang minds, no? Munang sometimes nahimo silang parte sa kining armadong pakikisog, but we are, ang ato nga ma-empower nato sila, no? Atong ma-implement ug maayo gyud ang infra-law, ngayon ang customs and traditions, mabalik nato sa kaniagi pagyud para nga hopefully, no? Hopefully mawala na ang armadong pakikisog sa ilahang hunahuna o magpuyo na sab kitang malinawon ug malipayon, ilabi na din sa mga kasyudaran. Kay murag concern man sa gyud ni sa tanan, sir, no, kay naka-apil po ko atong kuan sa ilaha sa ikralo nila nga celebration na kanang syempre sila malipayon sila na sila dito sa ilang area, pero usahay mapugos sila nga kana lagi mo mag-apil sa atong mga kuan diha sa kanang naiipang kaan kanang ipaglaban yun nila nga mga kuan, kay ingon palagi nila ang ilahalagi daw mga kanang kinaiyahan kakadaot na o na isa sa rason nga maraming ma-feel nila nga kanang na wala na gid daw sila in this okay na unta sila murag at peace na sila nga kanang mabuhi ra sila sa ila, pero naalang gid mga instances nga mga pagsulod sa kanang siguro mga negosyo nga maapektuhan ilang panginabuhi ana. Well, with regards sa dihapon, no, again, ang atong kuan nga daghan gid kaayo ang trabahoan pa no sa AFP o sa laing dapat ato pong istoryahan po, sir, ang inyong celebration sa inyong anniversary unsang ato ang mga kalihukan o programa karon sa again, no, atong for this week, no, kini atong 45 nga anibersaryo sa 4th Infantry Division. Nag-start na ganina ang akong meeting na nga Barrio Fiesta, no, Barrio Fiesta sa kampo, and we are inviting everybody nga mo tampo usab dito, no, musuroy aron makita nila unsa ang nagkadaiyang mga produkto sa ato ang kaigsuonan sa laing dapit usab ning Mindanao, no, especially sa Caraga region o probinsya sa Bukidnon and Misamis Oriental. O gani sab naapoy mga programa palain, no, naay ato ang musical concert nga ipahigayon ugma sa gabii, no, dito kini siya ipahigayon sa ato ang 4ID Gymnasium, and everybody is invited to come and join with us, no, sa kini nga celebration. O naasad tayo static display and infantry squad demonstration karong umaabot nga Lunes ug Martes, no. This is a field demonstration diha sa ato ang grandstand, and hopefully maka suroy ang atong mga kaigsuonan usab dito aron makita nila kung unsa gyud ang capabilities sa ato ang 4th Infantry Division. O ang ato ang military parade and ceremonies will be on the February 5th, no, February 5, with no less than our commanding general sa Philippine Army ang atong bisita, si Lieutenant General Hernando Iriberi. So hopefully, no, and naapaday lain pong medical mission, no, sa mga napiling mga barangay all throughout our area of responsibility. Kini nga ato untang i-share usab sa atong mga kaigsuonan, labi na sa indigenous peoples ang ato ang mga blessings nga nahihatag kanato sa niaging tuig.
Ang ato ang kanang pwede tambungan dito sa Fort ID niya. Bibo gid karon ang kuan kay gasaulog sila sa ila ka 45th na sir? 45th. Oh, 45th. So, katong gusto nga magsuroy dito, dagan-dagan mga ilang mga activities, mga baligya-baligya dito Yes, sir. oo. Pwede nila Mga makuan. baligya dito. Okay. So, taking notes sa kaning mga gipang buhat gip no sa atong mga kaigsunan diya sa armed forces, sabi na diya sa Fort ID. Sir, ongoing ba ang atong recruitment sa kuan to be part of your family? Namay ato ang every monthly nga kining pagpa-exam, no, kining gitawag na to Philippine Army Aptitude Test Battery. But sa karon is we are still waiting. Nagulat kita kung aduna bay ikota nga maihatag kanato for trainees for this year. So we are still waiting, and amo ra kana siyang isangyaw sa tanan natong mga kaigsunan nga gustong mo appeal if ever nga ma-finalize na o mahatag na kanato ang orders nga pwede kitang mukuha o this much, no, pila ka tawo ang atong i-train for the year as part na imong part na sa ato ang organization. Okay, so magulat lang gid mi ana sa inyong update sir kay as always makadawat man gid mi updates from Fort ID regarding sa ilang recruitment, and then muna mo ikuan isabuwag gyud kung kinsa man gusto ang mahimong parte sa ato ang mga kauban diha sa Fort ID. Okay, so any other inyong kuan sir announcements for inyong anniversary? Well, again, no, for parting words na lang usab, no, ang Tibok 4th Infantry Division ubos sa kamandoan ni Major General Oscar T. Lactao. Pasalamaton sa atong mga kaigsuunan, no, sa padayon nga pagsuporta sa mga nagkadaiyang projects, nagkadaiyang programs, and hopefully kining tuiga may mong mabungahon na usab same as 2014, no. Kung diin we are closer in medyo duol na kita sa pagkuha nining kalinaw nga dugay na kay natong gipangita, no? Dugay na kay natong gihandom para sa atong mga kaigsunan dinhi sa area sa North Mindanao. Okay. So years pila gali ka years sa Fort ID na sir nagtrabaho? Ako ay as spokesperson actually nag 1 year kapin pa lang ako nag spokesperson, no? But I have been with the Fort ID since 2010 up to now. But before that, na-assign ta sa headquarters Philippine Military Academy, no, for 4 years usab. But during my second lieutenant years also, pagsugod din ako as pagasundalo is dinisab ko na-assign sa 14th Infantry Division from 2002 to 2006. Okay, during these years sir sa imong pag-alaga diya sa Fort ID, unsa ang imong nabantayan nga kanang mga biggest or mga dagko kay nga lakang diya sa Fort ID para ato ang ma-extend yun sa atong katawan ng atong mga serbisyo? Again, no, sa karon lagi, no, sa among time when we were lieutenants during 2002 to 2006, mamang kani siya ang area pa sa 14th Infantry Division ang Lanao, and dito medyo naapay kuan ang gera gyud, no, puro gera ang atong ginatanaw. But now kining ato ang mga programa since 2010, kining ato ang IPSP Bayanihan is more on gitagaan gyud og equal or importance or more pa kining civil military operations nato, no, kay nakita nato nga again mo kini siya ang dalan para nga maibsan or mawala na kini insurensiya nga mo'y nagbabag sa ato ang kalambuan sa ato. Yes sir, and I believe sir kanang daghan pud ang mga involved ni ining ato ang IPSP sir, no, kay daghan man pud ang apil ng mga churches, mga NGOs, ubay-ubay na pud ako na atinan nga kung sige na ning ka-mention ng IPSP, so at least gain mo og support from other mga organizations. And we are hoping, no, nga kini maabot sa mga tuig mas taas pa gid ang commitment, no, and commitment sa atong mga nagkadiyang stakeholders, atong mga kauban usab sa gobyerno, mga laing ahensya, no, mga CSOs, mga people's organizations, in hopefully, no, tagko pa gid ang commitments kanato para nga mas madali na to ang atong trabaho kung diin mawala na kining insurensiya sa ato ang rehiyon. And kanang usay mo sir nung daghan pud mga changes na tabo na mag-change sa pud mga leaders diha sa ato ang mga sa probinsya, sa syudad.
So I think mo po na isa sa mga advocacy sa ato ang opisina o sa inyong sa ato ang programa nga ma-encourage gud ang ato ang mga politiko nga mao gud isa din sa primary concern nila sa ilang Yes. So at least from there daghan-daghan na masugdan ang ato ang mga kauban diha sa ato ang labanan sa kanang mga nakaingkod karon nga kani isa sa mga importante nga dapat nilang tutukan kay murag dili gid sayon gid ang kanang ikuan mo ang security sa lugar para murag diha man gud magsugod nga ma-boost na din ang ato ang mga kanang economic activities sa mga nagkalain-laing areas. Yes, sinunod ka na siya, Ms. Reche, no? And again, sa atong na kining problema sa insuransiya, hindi lamang kini sa problema sa atong kasundaluhan, but it is everybody's concern. And we are gaining headway, no? Daghan natag mga programa nga nasugdan, o hopefully, mas madugagan pa kini siya, mas strengthen pa sa mga apat na tuig, para nga makabot na gid nato again ang atong kalinaw nga dugay na kay natong pangandong. Okay, so at least kanang nabawa na sa atong mga tigpaminaw karang dili ni siya ang ato ang mga usual nga lakang diha sa kuan sa Fort ID nga para masumpo na o makunhod nato gid ni mga kagubot o mga kawadon sa ato ang mga katawhan. So it's good to know, refreshing pud kay ninyo kay sila sir dili man gid nga nagkika-stricto. Murag kan pud ni na di kini sila sir kan stiff kay pero at least nakita na mo flexi then visible na pud gyud mo karon sir nakita gyud namo sa mga text plus sa mga postings nga uy naanggid silang sir dito present sa kanang mga mga disaster o kagubot. Oh, and again no ako lang pud balik ko no namugod tay natay kining kuan bitaw nga pag makita tay sundalo mahadlok ta, di ba? Yes, sir. No, we are hoping as time goes by na makuha na ta sa atong makaigsuonan nga whenever makita sila sundalo, malipay sila kay ma-secure sila dili kay itong sundalo mahadlok ko, di ba? And atong encourage usab ang atong mga ginikanan, no? It all starts with the mga ginikanan sa balay kay usahay man gud gamiton ang sundalo nga pagpanghadlok sa ilang mga anak. Muna nga madala na inuon sa pagkadagko nga makita og sundalo, makita og naka-uniform mahadlok usab. But again, no, we are here to help, we are here to serve. Ni ami para motabang sa atong mga kaigsuonan o kung unsa may panginahanglanon, again kaabag sa atong kapulisan. We are here para nga mo serbisyo sa atong katawan. Okay, daghan kayong salamat sir. Daghan kayong salamat sir sa imong pag-uban sa kanang karong hapon na. Okay, murag dili ra gid igo no ang isa ka oras sa atong paghisgot-hisgot kabahin sa mga programang kalihukan dinha sa Fort ID. Kauban nato karon si Major Christian Uy, ang spokesperson sa 4th Infantry Division. Dagan kayong salamat sir. O ginaot pa sir nga makadungog pa mi sa imo sa sunod-sunod pa pod labaw na sa inyong mga updates diha sa inyong buhatan. Ug dako kayo ang atong pasalamat sa DXIM Radio ng Bayan, pinaagi sa Station Manager Ditas Gualberto. Ug sa Parsat Cable TV, Channel 29, pinaagi ni CEO Engineer Elpidio Paras. Sa ngalan sa Regional Director sa Philippine Information Agency, kini si Rechi Pacuba, daghan salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Inyong nabati ang tulumanon ang Rehiyon Karon. Hatod kaninyo sa Communication Advocacy Program, Task Force sa Regional Development Council. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og istasyon. Ipadayon ta ang kalambuan. Maayong hapon kaninyong tanan.